Iginiit po ng ilang mambabatas na unconstitutional o labag sa saligang batas ang ginawa ng Senado na pagbabalik ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang isa sa mga pumuna, sinabing acquittal o conviction lang dapat ang maging tugon ng Senado sa impeachment trial. Balitang hatid ni EJ Gomez. Umalma ang ilang House prosecutors sa naging desisyon ng Senado bilang impeachment court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte na ibalik ang impeachment complaint sa Kamara. Sa isang pahayag sa GMA Integrated News, sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga House prosecutor na mandato ng Senado na mag-proceed sa trial. Ang pag-remand sa Kamara ng Articles of Impeachment ay hakbang daw na paatras imbes na pasulong at ito raw ay unconstitutional. Kung nais daw ng Senado ng certification, pwede naman daw itong hingin sa Kongreso. Maituturing din daw bilang certification ng Articles of Impeachment. Nananawagan naman ng indignation rally ang Makabayan Bloc sa Senado, kasunod ng desisyon ng impeachment court. Binatikos naman ng ilang grupong nag-vigil sa labas ng Senado ang desisyon nitong ibalik sa Kamara ang impeachment complaint. Napakaduwag ng mga senador na nag-remand ng impeachment complaint pabalik sa House of Representatives. Pagkatapos ng ilang buwan na dinrable nila yung impeachment complaint. Pagkatapos nilang manumpa, mag-robe, tapos ire-remand lang nila pabalik sa House of Representatives ang impeachment. Nakakapikon po, nakakainis, nakakaasar dahil ibinalik na naman po ng Senado ang impeachment trial complaint sa House of Representatives. Muli na naman po tayong pinaasa ng ating mga binotong senador. Sabi naman ng isa pang House impeachment prosecutor at Iloilo 3rd District Representative na si Lawrence Defensor, ang ginawang pag-remand ng Senado sa impeachment case ay mapanganib na president. Hindi raw option ang pag-remand, tanging acquit o convict lang daw ang option sa trial. Ang ginawang hakbang, malinaw raw na pagsagasa sa konstitusyon at demokrasya ng bansa. Sinisika pa namin kunan na reaksyon ang Senado. Bago ang hakbang ng impeachment court, naghayag ng kahandaan ng House Prosecution Panel para sa presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado. Giit nila, pwedeng tumawid ang impeachment proceedings sa 20th Congress. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinasasampahan ng mga reklamong kriminal si Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglustay umano ng confidential funds ng OVP at DepEd. Batayan sa rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Bukod sa mga reklamong kriminal, inadapt din ng Kamara ang rekomendasyon ng komite na sampahan ng bise at iba pang opisyal ng OVP at DepEd ng civil at administrative charges. Kabilang dito ang plunder, technical malversation, bribery, perjury, use of falsified documents, betrayal of public trust at iba pa. Pinuna ng komite ang hindi pagdalo ng bise sa mga pagdinig, pagtangging sumagot ng kanyang mga opisyal sa OVP at DepEd, pati ang mga kaduda-dudang pangalan na nakapirma sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Vice President Duterte, pero una na niyang tinanggi na may maling paggamit sa naturang pondo. Isinailalim ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang taong state of calamity ang Eastern Visayas. Yan po ay para mas mapabilis ang pagkukumpuni sa San Juanico Bridge. Epektibo ang deklarasyon mula June 5. Iniutos na ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang pagsasaayos. Ang mahigit 2 kilometrong haba na San Juanico Bridge ay nagdurugtong sa Leyte at Samar provinces. Nitong Mayo, sinimulang ipagbawal ang mga sasakyang lampas 3 tonelada ang bigat sa San Juanico Bridge nang matuklasang may seryosong pinsala ang ilang bahagi nito. May itinalaga namang alternatibong ruta para sa mga sasakyang hindi makakadaan sa tulay. Bawal ding dumaan o maglakad sa tulay ang mga pedestrian.